Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, batid niya ang bawat isa kung ano ang nilalaman ng damdamin nila. Tarok na tarok niya ang kalalagayan ng bawat anak niya. Suring-suri niya ang mga pangahigpit na pangangailangan nila. Wala ngang malilihim kung ang nalalaglag na yung buhok ay bilang na bilang niya. Ano nga pa kaya ang tibok ng iyong puso? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sa bawat araw, maraming alalahanin ang tao. Maraming iniisip, maraming kailangan. Ang mga masisipag maghanap buhay, kayod dito, kayod doon. Yung wala sa kapalaran na magsiyaman, kahit anong gawin, hindi pa rin nakakamtan ang pagnanasang matularan ang kapwa niya mayaman. Ang may puhunan, lumalago, lumalaki, lumalawak ang naaabot ng mga negosyo. Subalit, kung minsan hindi nababatid, kung walang kalusugan ng pangangatawan, hindi makapaghahanap buhay ang sinuman. Kaya't kung lahat lamang ng tao'y nakatuon sa pagtitiwala at pananalig sa amang dakila, magpapasalamat kahit ano ang nakamtan. Sapagkat ang may malakas kang pangangatawan, may maliwanag na mata, may pag-iisip ka upang makapaghanap buhay, ay isang biyayang puhunan. Sapagkat gaano man karami ang iyong salapi kung wala kang pag-iisip na gagamitin. Wala kang maliwanag na mata para masilayan mo ang iyong tutunguhan, ang iyong hahawakan, ang iyong gagawin. Walang silbi ang yaman. Kung utos ka lang ng utos, maaring linlangin ka't lokohin ng pinagtitiwalaan. Kaya ito'y napakalaking biyaya na dapat ay pasalamatan ng marami. Subalit, sa dinami-daming kagustuhan ng tao, hindi na maalalang ang pagtuunan ay ang pasalamatan ay Ama. Maraming nilalang pagmulat ng mata, hindi pa nagsabing, salamat po't nagising ako. Iba na ang sinasabi. Iba na nilalaman ng isip. Mga mahal, ang buhay sa lupa ay may hangganan. May katapusan, may wakas na tanggapin ang kamatayan. Kaya nga ang Kristo ay bumubuhay ng pananampalataya ng tao. Bumubuhay ng pananalig ng tao. Upang kapag naganap ang manalig at manampalatayang totoo ang bawat isang anak ng Ama, maramdaman ang kasiyahan, matutong makontento sa buhay, maramdaman ang magalak, maramdaman ang may pagpapasalamat. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, maraming kaparaanan ng Ama sa buhay ng tao. Subalit, sa kalituhan at kaguluhan ng tao, kung minsan, hindi na mailagak ang pagtitiwala sa Ama. Pinakamahalaga, unahin ang tiwala. Makakapanalig ka, mananampalataya ka, kapag tinanggap mo ang paniniwala at pagtitiwala. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
na ikaramaniyahan. Kung minsan, kaya may nagaganap sa buhay ng tao para maipaliwanag, maihayag, maiulat sa kapwa, maibahagi sa kapwa. Kung ganap na ang pagtitiwala sa Ama. Mababatid na kaya na ganap yaon sa kalooban ng Ama para may maiulat, maihayag sa kapwa niya. Mga mahal, sadyang kapag hindi mo nilabanan ang sarili mo, maraming kinalulungkot ang tao. Maraming kalungkutan na maghahari sa tao. Isa kang magulang, malayo ang mga anak mo, malulungkot ka. Subalit kapag nasa Panginoon ka, ang Ama'y kilala mo't inaaliw ka niya, lumilipas ang maghapon at magdamag, di mo maalala anak mo, sapagkat pinagkakatiwala mo sa Kanya. At yan ay pawang katotohanan. Maraming magulang na nababagot, nalulungkot, sapagkat kung ano na lang ang inisip, nandoon nakatuon ang isip. Hindi yaon ang gusto ng Ama. Ang gusto ng Ama, ikaw na magulang ang magpatibay sa anak mo. Huwag ikaw ang patitibayin ng anak mo. Kaya mapapalad yung mga magulang na matitibay ang mga anak at sila pa ang inuunawa. Kapapalad ninyong mga may pangunawa ang mga anak nyo. Abusado naman kung minsan. Para lang may maipagmagaling, maipagyabang sa kapwa niya, ay napakabait ng mga anak ko. Subalit hindi yaon ang gusto ng Ama, ipagmagaling mo pamilya mo. Ang ipagmagaling mo'y siya. Buhay ba ang Ama? Kaya yung tuwirang nasa Panginoon at kilala siya, kapag nag-usap-usap sila, ang kahiwagaan ng Ama pinag-uusapan. Hindi ang pinag-uusapan ay puro kayabangan. Sa pamilya, pagmamagaling sa pamilya, daing sa pamilya, problema ng pamilya, etc. etc. Ang gusto ng Ama, siya pag-usapan mo, nakagitna siya. Sentro siya sa usapan, masayang-masaya siya. Kaya naman, habang pinag-uusapan niyo siya, lalo kayong sumisigla, lalo kayong sumasaya, lalo kayong tumitibay, lalo kayong lumiligaya. Subukan niyo ang pag-usapan ng mga problema ninyo. Sa halip na matuwa kayo, mabubugnot kayo, mababagot kayo, maiinis kayo, mawawala sa inyo ang Espiritu Santo. Ang sumasa inyo na ay masamang espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung mayroon kayong alalahanin, dumulog kayo sa Ama. Kung mayroon kayong nanaisin, unahin niyo siya. Kung mayroon kayong hinahanap, huwag niyong kalilimutan, hawak niya ang lahat. Kaya kung siya'y inyong pagiging marapating magpapakatapat kayong lahat, ibibigay niyang sa inyo'y hinahanap na marapat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, kumisa ng tao nang dahil sa kanyang mga pasanin sa buhay at problema, hindi niya na naisip na ang kapwa niya rin ay mayroon. Ang iniisip niya lang yung kanya. Huwag ganun, mga mahal ko. Kung iniisip niyo ang problema niyo, damhin niyo rin may kapwa kayong namumoblemang tulad niyo. Kaya ang tao, lumalabas ang makasarili. Ang inaalala, yung problema niya. Ang problema naman ng kapwa niya, hindi nakita. Kaya, kung minsan may mga sumasamang magkakapatid, kayang-kaya niya ang buhay niya, hindi naman kami tulungan, hindi naman sinabi sa kanya kung kaya umaasenso, may marami din silang utang. Pag pinahiram naman, binabaliwala. Paano nga naman makakabayad yung maraming utang, kaya lang nakitang maraming negosyo, marami din puhunan na inutang.
Maraming taong ganyan. Ang inaalam yung sa kapwa niya lamang, hindi inaalam kung paano ang nakikita yung nakikita ng mata. At sinasabi, marami niyang pera, hindi man lang makapagbigay. Tinanong ba kung saan nagmula pera? Pag pinaliwanag naman, hindi naman maniniwala. Maraming taong ganyan. Apo Kunching, ano ba ang pinagtuturanan mo? Yan ang nasisilayan ng Espiritu sa mundo. At sinungaling ang tao pag hindi sinabing, totoo ito. Sapagkat siya ng pawang katotohanan nagaganap sa ibabaw ng lupa. Kung misa ng tao, sa kagustuhang umasenso, utang ng utang, hindi naman niloob ng amang umasenso, lumubog ang pinuhunan nang makita ng kapwa na bangkarote ekasya. Yung iba naman, namuhunan sa kapwa utang nang umunlad ang buhay, sinabi ay hindi sila marunong mangutang. Hinamak na ang mangungutang. Iba't iba ang kasaysayan ng tao sa lupa. Subalit ang tunay na kababatid ay walang iba kundi ang mangdakila. Kaya't kung lahat ng tao ay magtitiwala sa amang hindi nasisilayan, makikita ang katugunan sa lahat ng kailangan. Mga mahal, hindi bagat ang sinasabi lang ng bibig ng tao yung nakikita ng mata. Hindi bagat ang sinasabi lang ng tao yung naririnig ng tenga. Subalit ang Ama, hindi nyo nakikitang nakakakita sa inyo at nakaririnig sa inyo, lahat ay sasambitin sa inyo. Sapagkat siyang tunay na nakababatid ng buhay ng tao. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, pinakamainam, suriin ang sarili, bago manuri ng kapwa-tao. Pakasuriin ang gawa, bago mamula ng kapwa. Inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus, nakita niya ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang kanilang mga kasamahang eskriba, mga chismoso. Chismosa. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom, nakasalong mga publikano at mga makasalanan? Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Yan ang tao, maraming sinusuri, maraming inuuri, katulad ng mga publikano na kasama ng Kristo, na mga sinuri ng mga Pariseo at mga eskriba, sapagkat alam nila itong si Levi ay makasalanan. Mga mahal, yan ang tao. Kapag nakita yung kapwa-tao, naku, bakit nahirang siya? Kung hindi ko pa yan kilala, isang sugarol yan. Kung hindi ko pa kakilala yan, isang makasalanan yan. Bakit ba hinahanap ng Kristo ang mga taong may kasalanan upang pagbaguhin at ituwid? Kaya't nakihalubilo sa mga makasalanan upang makitungo at madama ang pagmamahal, at ang pagmamahal na yaon ang mabuhay upang magsipagbagong buhay. Subalit ang taong mga walang malasakit sa kapwa-tao, ang gumagawa ng matuwid at mabuti para sa kapwa-tao,
Hinahanapan pa ng ipaparatang at ibibintang. Hinahanapan pa ng mga kasalanan. Kung tao kang matuwid at totoo ang iyong ginagawa sa kabanalan sa Ama, hindi mo hahamakin ang kapwa mo, lalo't higit na alam mong maraming nakikinabang sa mabuti niyang ginagawa. Katulad ng isang Hesukristo. Maraming nakinabang. Nakalaya ang mga alipin ng demonyo, alipin ng masasamang espiritu, alipin ng karamdaman, alipin ng pagkabulag, ng pagkabingi, pagkapingkaw, pagkapipi, alipin sa buhay. Subalit, ang mga nakikitungo na wikay mabubuti ang loob at sumusunod sa batas ng Ama at mga mangangaral at mga mangingikil naman pala. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung lahat lang ng tao totoo ng isipan sa mabuti, makapag-iisip ng mabuti para kahit kaninong kapwa niya ay makapakitungo siya ng maganda't mainam na totoo, bukal sa puso niya. Maraming taong gagawa ng kabutihan, subalit pagkatapos ginawa ay nanghihinayang. Bakit ko ba naibigay yun? Sayang naman Bakit ko ba natulungan yun, di man marunong gumanti yun? Bakit ko ba kakausapin yun masamang tao yan? Bakit ko man yan pahihiramin hindi naman marunong magbayad dyan? May nabalitaan lang siya sa kapwa niya. Tinaglay niya na yun. Hindi niya alam yung nanilita na yun, naiinggit lang dun sa kapwa niya na yun, kaya siniraan. Mga mahal, kung lahat ng salita ng tao ay pakikinggan ng kapwa-tao at di mo na magsusuri, wala nang taong magbabago dito sa mundo. Mga mahal, katotohanan ang aking tinuturan. Ang nagbabago'y binibigyang pagkakataon upang makapagbagong ganap. Subalit tanging Ama ang may paraan at kaparaanan upang ang pagbabagong buhay ay kamti ng sinuman. Kaya nga, kung tunay kang nagbabagong buhay at tinahanap mo ang bagong buhay, ang hahanapin mong tuwiran kung paano ang kapwa mo'y matulungan, madamayan at maunawaan ang kaukulang iyong nakamtan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaung baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Anong wika ng Kristo? Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, ang mga makasalanan, ang siyang hinahanap upang magsisingganap. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung isa ka sa nagkasala, nagkamali, nagmalabis, naging sutil, palalo, at nakita mo ang matwid at nagbalik loob ka sa Ama, hindi kaya malugod at matuwa siya? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya ibinaba ang isang Hesukristo para sa gayon ang tumangkilik sa kalooban ng Ama, ang tumanggap sa mga aral niya, mapagliwanag ang diwa nila, makatugon sa panawagan, makapagbagong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung wala namang mahirap, hindi rin kaya ng isang mayaman. Sapagkat sinong mayaman ang maglalaba? Mamamalansya. Maghahardinero pa. Lulusong pa sa bukid.
Kaya huwag hamakin ng mahirap. At kung mabuti naman ang loob ng tao, mamahalin niya yung kapwa niyang alam niyang nagkasala upang magbigay pagkakataon siya na makadama ng pag-ibig ng kapwa niya at do'y magsisi at magbago. Mga mahal, mapapalad ang hindi marunong humamak ng kapwa niya at nararamdaman ang pag-ibig ng Ama at patuloy ninanasang makapagbagong buhay siya upang makapag-akay ng bulag na kapwa niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May kasabihan nga, ang nakipaglibing sa iyo'y hindi ka ililibing. Kaya nga, kung ikay marunong makipaglibing, pag ikay namatay, maraming maglilibing. Buhay ba ang Ama? Kung ikaw ay marunong magbigay, pag nangailangan ka, maraming dadamay. Kung ikaw ay marunong magmahal, hindi ka mawawalan ng magmamahal. Kung ikaw ay marunong magparaya, hindi ka kailanman matitigim ng paitang kalooban. Kaya nga, mapapalad ang tinanggap ay Ama at ang damdamin nila'y nanguna ay siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kailan nga kaya maaabot ng tao ang katwiran ng Panginoon, ano? Mga mahal, mapapalad ang nakaabot sa kalooban ng Ama. Ilang isa nga po, kunching, kung minsan maraming nagdaramdam sa sagot na ganito Halimbawa, may nag-text sa'yo. Ano po ba ang gagawin? Ang anak ko ay nagsusuka. Ang anak ko kay nagtatae. Kung hindi mo hawak yan si cellphone, masasagot mo ba agad? Sige po. Ako ay may misyon, hindi ko laging hawak ang cellphone. Dapat pong unawain ng sinuman. Hindi sa tuwin ay hawak ko ang cellphone. Sa maghapon, kapag ya'y nahawakan ko, kung araw ng linggo at wala rin akong misyon. Kaya, kung ako ay nasa pagtatala ng mensahe, nakatabi man ang cellphone, kapag nakadaloy ang espiritu para makapagmensahe ka, walang pakialam sa tunog na yan. O kung talagang gusto mo't emergency, ba't di ka tumawag? Ang hirap sa tao makikipag-ugnayan sa espiritu, text. Pagkatapos at itutuwid mo, magdaramdam pa. Ipagpaumanhin mo kung hindi ka natugunan, sapagkat, paano rin kung nawalan po ako ng load? Hindi ko naman ugali ang magsabi akong kaya hindi kita nasagot naubusan ako ng load. Ang naglo-load dito sa amin, hindi rin mayayaman pag naubusan din sila ng pang-load at hindi pa sila nakakabilit, nakakabayad, hindi rin sila makakapag-load. Sapagkat ayaw ko naman pong magkasala yung tao na, ay, wala pala siyang load, siguro kay gusto niya pa-loadan ko siya. Ang hirap pakisama ng tao. Sadyang napakahirap po, na napakahirap talagang makitungo sa tao. Kaya lamang, hindi ko po pinaghihirapan ng loob yan. Sapagkat pag naghirap ang loob ko sa mga taong hindi nakakaunawa, abay matitibag po ako. Hindi na ako maglilingkod. Sino po natalo? Di ako. Di bahala kayong magdamdam. Basta ako'y walang pagdaramdam. Buhay ba ang Ama? Totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling. Nakatungo po ang Ama at naririnig tayo. Ang mahalaga, ako walang pagdaramdam sa inyo. At walang duming isip ako na si Pedro at si Juan ay ganun at ganito. Ang totoo lang ang sinasabi ko.
na kaya hindi ako nakasagot, ipagpaumanhin, ngayon ko lang nabasa. Ipagpaumanhin, hindi ko narinig, sapagkat nakasilent po ang aking cellphone. Katulad kahapon. Hindi ko po alam, mula kahapon pala, maghapon hanggang nung gabing bago nag-umaga, yung cellphone ko po pala hindi nakaka-receive ng message. Nalaman ko lang na hindi nakaka-receive ng message, sabi ko pa, dahil hindi naman po ako nagtatanong sa Espiritu, hindi po binabahagi sa akin yon. Sabi ko pa, aba, nagsawa na nga yata yung mga nagte-text. Hindi na ako sila nagte-text. Ay, salamat po, pinalaya na rin ako sa cellphone kasi alam ng ama, marami ko sinasagot sa Facebook. Sabi ko, yun pala, hindi nakaka-receive ng text. Yung Globe ko tsaka Smart kasi dual SIM po yun sa isang cellphone. Di ngayon, nang malaman ko lang po ay kaninang umaga, kumbaga winika po ni mahal na kapatid na Nilo, kabiyak ng puso bilang laman, bilang tao. Napabasa mo ba yung text ko kay Nana, ipinorward ko sa'yo. Yung text sa akin. Ay, wala ka ako nare-receive. Meron tinext ko. Ay, di ako, tingnan mo. Wala, kahit isang message, wala nga ka ako Ay, kagaling ka ako, wala nang message sa akin. Sabi ko pa, yung po pala, hindi nga nakare-receive. Bakit ko po pinapaliwanag? Sabi po sa akin ng Espiritu, ihayag ko, sapagkat nung makita ko po, nung inayos ng anak ko, ay, naano po yung SIM, patayin muna natin kasi po bumagsak yun. Siguro naalsa yung inayos po. Nung pong naayos ay, pumasok na lahat, 17 message pala. Mga messages po, 17 na. Yun, may nabasa po ako ngayong ang anak niya daw ay nahulog baga kung papaano. Nakaka-receive po siya ng call. Kung tinawagan ako, nasagot ko po yun. At kapag nasa misyon po ako, o kaya kung saan kami ako naglalakbay, hindi po ako marunong magdala ng bag, kinukuha ng mga alagad ko yan. Sapagkat, naka-espiritu ka, nakabag ka. Kasosyal ko naman. Buhay ba ang ama? Nawa po ay maunawaan nyo ang kalagayan ko. Kapag nasa natural na pagkatawa kong kabanding ako ng pamilya ko, kapag ako ay naglalakad ako saan kami nagpunta, nakakahawak po ako ng bag ko. Subalit kapag nararamdaman ko na may yaatas sa akin, binibigay ko na yung bag ko, sapagkat naiiwan ko po yan kung saan. Katulad nung minsan may tinunguhan po kami, butit malapit-lapit pa kami. Yung bag mo aba hindi ko alam. Hindi po ako nagsisinungaling, naririnig tayo ng ama. Naku hawak mo kanina. Alam mo naman ka kung minsan hindi ko alam ang ginagawa ko. Ayun. Dahil ang Diyos naman ay naghahari rin, hindi niya niloob mawala ang aking bag. Ganun po Nawa po'y maunawaan nyo ang gampanin ng isang apo kunching. Para hindi kayo maraming hinahanap, di ako sinagot. Ba't hindi po kayo mag-aksaya ng 20 pesos o 10 piso o 25 pesos? Tumawag na lang kayo, masasagot kayo kahit sinong nakahawak sa bag ko. Kahit sino pong humahawak ng cellphone ko. Sapagkat pagtawag, sasagutin po ng may hawak. Sapagkat binibilin ko po. Kapag tawag, sagutin ninyo. Kapag text, huwag. Bakit po? Ayoko silang magkasala. Sapagkat kung minsan, mayroon pong mga text messages sa akin na personal. Confidential. Hindi pwedeng malaman ng sino man. Kaya kapag text messages, wala po akong pinasasagot kahit sa anak, asawa. Pagtawag, kahit sino sasagot. Nawa po'y maunawaan ninyong lahat. Maliwanag po yaon. Kaya kung kayo magdaramdam, kayo na nagkasala.
Kung kayo'y maghihinanakit, kayo nagkamali. Ang mahalaga po, ako'y tumutupad sa aking misyon. Subalit wag naman po akong palipitin ng tao na lahat na lang ng pinag-uutos sa akin gustong sundin. Minsan naman po ay hating gabi tatawag. Eto na naman po ako. Hating gabi, sunod-sunod. Kung minsan naman po tiyempong gising ako, masasagot ko. Paano po naman kung halimbawa ay may misyon ka at natulog ka ng ganong oras at tatawag? Meron naman pong araw. Ang totoo po no, ng tao'y nakikipag. Madalian. Ayaw nung sumisingit dito, nagtitiis na nagbabantay, ayaw yung nagtitiis na nakaupo. Kaya kung minsan naman darating ay gabi rin, hapon. Huwag naman pong ganon. Kung tunay niyong kilala ang Panginoong Diyos, hindi naman po ako maglilingkod kung tao pinaglilingkuran ko at nag-ata sa akin. Sa makatwid, kung may galang kayo sa Diyos, galang nyo na rin po naman ako, pakisama nyo na. Pakisama nyo na rin po ako. Sapagkat may pagkakataon po, kung ako'y magsusupladay, mambabastos ako. Subalit, natatakot po ako magkasala. Kaya wag niyo po akong piliting magkasala. Takot na takot po akong magkasala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya wag niyo po akong piliting maging suplada. Wag niyo po akong hamunin na matuksong magalit. Sapagkat mahalaga po itong mission ko na ito at mahalaga ito sa buhay ko. Ayaw ko pong magbilang tao. Sa totoo lang po, may anak akong malayo, pero hindi ko na naalala kung minsan. Manugang, hindi ko nakakausap. Pagkatapos yung tao, rada, gusto pag tinext, sagutin agad. Nagtay po eka yung ganito ko. Ay, napakataas po eka ng lagnata. Ubong-ubo po eka. Taga saan ka ba? Pilipinas ka lang ah. Kaya po pag nagsuplada ako, hindi naman maunawaan, hindi naman putang ang bulo ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Ipagtatanggol ako sigurado dahil nasa tama ako. Kaya naman anong sinasabi sa akin? Huwag mo silang alalahanin. Kung lahat na lang ng kanilang kahilingan ay tutugunin mo na hindi naman na oras at nararapat na panahon, wala rin silang kakamtan. Kaya po, mga mahal, yung mga lagad ko, pag nag-text sa akin, hindi sila naghahanap ng sagot agad. Hindi naman po ako pwedeng makipagtsikahan. Kung iniisip naman ang isang nagte-text sa akin, ay makikipag-text back na ko ng text back para lang sa mga text na mga quotation. Kapag ang tinetext din po sa akin ay quotation lang, hindi ko galing sumagot kasi gusto ko yung galing sa puso. Subalit kung alam kong magandang niloloob at nilalaman at para lang ako mabati, may sinasagot din po ako kung may oras ako. Nawa po, maunawaan niyo ang gampaning kabanalan at gampaning pangkatauhan. Nawa po, makita niyo ang katotohanan na ang isang Diyos ay hindi nakikipaglokohan. Kung kayo'y lolokohin ko, kailangan may pakinabang ako. Tama po ba? Kung manloloko na lang ako ng tao, dapat pakinabangan ko kayong lolokohin ko. Subalit, bakit ko kayo lolokohin ising kung bingi wala kayong binabayad sa akin? Dapat po iyon ang pakaisipin nyo't pagnilayan. Manloloko rin lamang ako, kikita dapat ako. Ni isang sabon nga po, isa sa inyo huwag kayong magdaramdam. Sa hilerang ito, may nagbigay na ba sa akin ng isang sabon man lang? Sa hilerang yan, meron na po ba? O doon, may nagbigay sa akin ng pakwan. O
O dito, may nagpapasalubong sa akin ng mangga, ng atsara, pinamimigay ko. Patawad, wag po kayo magagalit. Kailangan po ito magpakatotoo po tayo. Subalit hindi ko ipapaliwanag ang aking kasarilinan. Ang pinapaliwanag ko po yung gampanin ko. Subalit yung pagkatao ko, hindi ko ipabahagi sa inyo. Ang pinapaliwanag ko, yung gampanin kong ginagampanan upang hindi kayo nagkakasala at mapaghanap na tao. Buhay ba ang Ama? Minsan naman, tetext, namatay po si ganon. Kahit po sino pang mga namatay, kung wala akong oras pumunta, hindi ko magagawang magtungo. Subalit, ang gusto kong pinupuntahan yung may pakinabang akong magagawa sa kanila. Yung may magagawa akong may babahagi ako sa misyon ko. Kaya nga po, bilang na bilang yung tinutunguhan kong kainan. Sapagkat ayaw ko rin naman po ng kain ng kain. Sapat na sa akin yung ayaw ko na nga nagkakakain Hinihiling ko nga sa Ama, wag na akong pakainin kaya lang po, sagot niya sa akin, tao ka pa anak. Kaya kakain ka rin. Kaya lamang yung dati mong pagkain, na habang gusto mo, sumisigi ka, ay hindi na pwede ngayon. Mga mahal, kasama po ito sa mensahe. Bakit si Kristo'y hinanapan ng paparatang? Bakit ka nakikisama sa mga masasama na yan? Sabi ng mga eskriba at mga pariseyo. Ang mga eskriba at pariseyo ay isang mahigpit na mga tagasunod ng panahon ni Moises. Subalit, hindi nila kilala ang Diyos amang tinatawagan nila. Sapagkat kung kilala nila, hindi sila mapanghusga. Ang tao, sabi niya, samba siya ng samba. Kilala daw niya ang Ama. Maramdami naman. Kapag pinahalagahan mo ang sarili mo, kasama po ito sa misyon. Kapag pinahalagahan mo ang sarili mo, naging maramdaming kang tao, hindi ka pwedeng maglingkod. Sapagkat mananaig ang pagdaramdam mo, mawawala ka ng silbi. Hindi mo ibigin ang taong pinagdaramdaman mo. Sa larangan ng kabanalan, nagalit man sa'yo, kung kailangan sagipin ang buhay, sasagipin mo. Kaya naman, hindi lahat lang ng may gusto ang tinatanggap sa dakong ito. Maging yung alam man na hindi ka ginusto nung una, gusto mo na ngayon. Pag po kayo magagalit, karaming karatig lugar, karatig barangay. Sige, taga saan kayo? Malalayong lugar. Ang marami sa inyo. Bakit? Sapagkat matagal na itong gawain ito. Hindi ngayong buwan lang na ito at ilang buwan. 12 taon, magla13. Sa makatwid, nababalitaan man dahil wala kang tiwala, hahanap ka ng kaparanan. At nang wala nang magawa, tsaka mo lang susubukan. Huwag magdaramdam po, pawang katotohanan. Sapagkat kung bilang tao hindi alam yan, at di rin masasambit sa inyo yan sapagkat hindi naman yung kuntsing ang nanggagamot. Kaya pinapaliwanag ang marapat nang kayo'y tumanggap. Buhay ba ang Ama? Sulong, lalo na yung mga kamag-anak, kahirap gamutin. Napakahirap gamutin. Sa totoo lang, suko ako sa kamag-anak. Bilang tao, ayaw kong ginagamot. Patawad po. Bakit? Nawawala ang konsentrasyon ko. Hindi makadaloy na maigi ang talino. Kung ano gagawin, kung ano dapat gawin. Bakit? Kang konsyeng. Yung kang kumare. Tinawag mo itaw, anong ibibigay sa'yo? Konsyeng. Haplusan mo na ako, anak. Ito lang po ang aking maliwanag na masasabi sa inyo. Kung hindi sa misyong ito, hindi ko gagampanan ang mahirap gampanan na ito. Totoo po yung sinabi ni kapatid na Dory, kahit ako'y pangit, ako'y pandak,
Kahit ako'y maitim, maselan po sikmura ko. Kaya ako, gusto ko laging mabango ako. Kasi mismo sarili ko, pag naamoy ko, nababahuan ako. Kung amoy pawis ako, kaya ayaw kong mag-amoy pawis ako. Ano po? Subalit, tinanggap mo yan ang bukal sa puso mo. Mahalin mo ng tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. At kaya naman tinanggap, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Ama. Kaya kung totoo po kayong tumatanggap, dapat kilala nyo po kung sino yung tinatawagan nyo sa dakong ito. Tinetext nyo. Kaya, konting respeto. Kung wala kang malaking pera, 25 pesos, magpa-load ka, unli mo, kahit maghapon mag-usap tayo. Kung may oras, bilang Apo Kunching. Tama po ba? At ang pag-uusapan ay mabuti. Subalit kung i-chismis mo yung kaya pa mo taway, huwag na rin. Wala akong pakialam at panahon. Buhay po bang Ama? Hindi po ako nagmamalinis, nagmamapuri, subalit ito ang pawang katotohanan. Kung sa loob ng tahanan ay wala na akong oras makipagkwentuhan sa pamilya, sa tao pa kaya? Nawa po, maunawaan ninyo. Sapagkat ito ang katotohanan, ang isang Kristo gumanap, ang ginampanan ay kalooban ng Ama. Ang kagustuhan ng Ama at pag-aatas ng Ama. Kaya hindi naunawaan ng tao. Ang nakaunawa lamang ay ang may espiritu na nakipagtotoo sa Diyos Ama. Kaya kayo rin, mga mahal ko, makakaunawa lamang kayo kung ang espiritu ninyo'y mabuti at hindi yung masamang espiritu. Upang magsabi sa inyong sarili, sa inyong isip, sa inyong puso, totoo sinasabi niya. Sapagkat hindi yaon ay sa tao, kundi yaon ay sa espiritu ng mabuti. Buhay bang Ama? At sa paghalik naman po, pwede na yung konti lang. Hindi naman kailangan dukdukan. Masakit sa balikat yan. Masakit sa batok. Huwag po kayong magdaramdam. Bilang tao. Pero bilang sa espiritu, nakangiti lang sa inyo. Subalit, kailangan ding mabatid nyo. Ang pagmamahal ay hindi nananakit. Kaya, sapat na yung kayo ay lumapit. Kung magbibilang tao, saman sa inyo, wala po akong hahalikan. Totoo po yan. Kung magbibilang tao, isa man sa inyo, wala akong hahalikan. Yan po ako si dating ako. Wala akong hinahalikan kundi anak ko. Asawa, siyempre. Sabi pa nila. Totoo po yan. Asawa mo yun. Sinungaling yung hindi nagpapahalik sa asawa niya. Hinirang po ako ng Ama, hindi ko ginusto. Ang tanong ko nga, may asawa ako, hindi ako malinis na babae. Subalit ang tinugon sa akin, babaeng may asawa at dalaga, maaring maglingkod sa akin anak ko. Nasa pagtanggap ito at pagkilala sa aking kalooban at pagtalima sa aking kagustuhan. Bakit po? Sapagkat nga po, may taong maselan. Hinalikan ka. Siyempre, yayapusin mo yung ganyan pagkatao ka. Pag naamoy mo, di ba ga? Kaya ano po ang ibig sabihin at pinapaliwanag sa inyo ito? Ang pag-ibig ang nais ipabatid sa inyo. Kaya kahit na sino ka, paglilingkuran ka, tatanggapin ka, mamahalin ka na nagmula dito, hindi sa nguso. Sapagkat kung dito sa nguso, hindi may babahagi sa inyo ang mabuti at kabanalan. Kaya nga, nakikipagtotoo ka ba? Dapat nakadama ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. At yan po, buhay si Pilar David Arceo.
Tanungin niyo po siya kung ako'y palahalik sa kanya nung hindi ako ganito. Sasabihin ko pa sa kanya, hindi, mabangnas ka. Ano po sabi ko yun? Ano sa Tagalog yung panis. Amoy pawis. Kaya sasabihin niya, bala mo kasi kambing ka. Pati kain mo, ana, uman mo, babawan mo, ana. Alam niyo na po yun, kayong may mga underwear. Totoo po yan. Sapagkat, mayroong sausaw palipit. Hindi po kayo magtatapat. Lahat kayo may mapanghing ihi. Tama po ba? Lalo na kung matanda ka na. Iba na amoy. Mapanghi na. Ano po? Isa kang taong gusto mo ay maayos, malinis. Kahit ikaw ay pangit, kahit ikaw ay mahirap, kahit ikaw ay pandak. Kaya, hahanapin mo yung kapwa mo. Subalit sa larangan ng paglilingkod, lahat, hindi ka pwedeng magtangi. Lahat, tatanggapin mo. Kaya naman, kahit na yung paa ninyo ay may tibak, papasok pa rin kayo dito na hindi sasabihin sa inyo, "Hoy, lumabas ka, hindi pwede dito." Kahit ang paa mo ay may sugat, tatanggapin ka dito. Hindi sasabihin sa iyo, "Lumabas ka, hindi pwede." Kahit ano ka pa. Oh. Kumusta ka na, anak? Makinig ka lang, ha, para mawala yung nararamdaman mo ang masakit. Kala nyo kasi si Kunching nagkukwento. Sapagkat kung si Kunching hindi babahagi ito, mahihiya siya sa inyo. Pinatapang, pinatatag, upang mayulat ang marapat. Mga mahal, pakatandaan ninyo, ang tao ay tao, subalit ang Diyos, Espiritu'y Diyos. Kaya sumainyo ang kapayapaan at pagharian kayong lubos. Magliwanag kayo at maging pangunawa nyo yung malawak upang madama nyo ang tumanggap sa inyo ay Diyos ng pag-ibig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Sulong, magbalot kayo ng dahon, magtapal kayo ng dahon at tanggalin ninyo. Amuyin ninyo yung balat nyo. Anong amoy? Kung mabango kayo, mabango yun. Kung mabaho, anong amoy? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, kasama sa paglilingkod ay pag-ibig, kasama sa paglilingkod ay pagpaparaya, kasama sa paglilingkod ay pangunawa, kasama sa paglilingkod ay pagtanggap na ganap, kasama sa paglilingkod ay pagpapatawad. Kaya nga, kung lahat ng ito ay nasa katamtaman na ginagawa mo at katotohanan, may saya ang iyong kalooban. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo na po ba ang isang Kristo? Ang Kristo'y mapagmahal, mapagparaya, mapagbigay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya ang Sang Kristo, hindi nakikisama lamang sa mga mabubuti, sa malilinis, kundi sa lahat ng tao. Mga mahal, mahal mo ba ang Ama? Mahal mo ba ang kaluluwa mo?
Tanggapin ang kapwa mo. Huwag mong abusuhin ang kapwa mo. Huwag kang maging palalo sa kapwa mo. Huwag kang magmalabis sa kapwa mo. Huwag mong hamakin ang kapwa mo. Huwag mong hatulan ang kapwa mo. Huwag mong husgahan ang kapwa mo, sapagkat hindi mo alam ang magaganap sa buhay mo. Pakatandaan, walang taong marapat na humamak ng kapwa niya at humusgat magparata. Sapagkat, gaano ka man kayaman, gaano ka man kaganda ang buhay, maaring kung papaano ang paghamak mo sa kapwa mo'y daratalang takda maganap sa iyo. Gaano man kasama ang kapwa mo, hindi mo dapat hamakin, hatulan, husgahan, sapagkat ang Kristo ay bumaba at ibinaba dahil sa masasama upang magsisi. Kaya gaano man ang kapwa mo, kung marunong magmahal ka, matututunan kang mahalin din ng kahit na sino. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ay nagpapakatotoo at nagpapakatapat, gaano man ibig mo ang isang kapwa mo, gaano mo siya kamahal, kapatid mo, anak mo, asawa mo, huwag mong ipahihigit sa gampanin mo. Huwag mong pakikinggan at susundin lahat ng sasabihin. Kung alam mong ang sa iyo ang tama, ipanguna mo ang sa iyo. At doon kikilos ang Ama. Kapag pinaglaban mo ang katotohanan niya, siya rin ang magpapagalaw sa mga taong tuso, talusira sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Sapagkat, kung sumunod ka sa tao, tao ang nanguna sa iyo. Kapag pinanguna mo ang kalooban ng Ama at sinunod ka nila, ang Ama ang napagtagumpayan mo. Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Sumunod ka kung alam mong tama sila, subalit kung alam mong ikaw ang tama, at ang Ama sa iyo'y nagbabadya ng katotohanan, siya ang unahin mong sundin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo mga mahal ko, mahirap magmaang-maangan, magmagaling, at magyabang, sapagkat kailanman walang malilihim. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Kaya naman, kung pinanaig mo ang Ama, ang di nakakaunawa sa iyo sa una, nang dahil sa pag-ibig mo at panambitan mo sa Kanya, itatala ang pangunawa, gugustuhin, mamahalin, tatanggapin ka rin naman. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? May natutunan po ba kayo? Kung ano ang layunin ng Kristo? Kung ano ang kalooban ng Ama? Totoong-totoo po yan. Ang layunin ng Kristo ay ang sinunod niya lamang ay Ama. Kung nagkakasala ang kapwa ninyo, kausapin ninyo para magkaintindihan kayo. Paano kung halimbawa, kwento ka ng kwento sa kapwa mo na hindi naman niya nalalaman, paano kayo magkakaintindihan? Kaya kausapin mo siya. Kaya maliwanag ang tinugo ng Kristo. Hindi ang ginagamot yung walang sakit. Alam ng Kristo ang mga pinuntahan niya'y ginagamot niya sa kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang nagsigalingang kaluluwa at nahuli ang karamdamang tao nila. Pagkatapos sumiglat lumakas na totoo na, kasama na ang kagalingan ng katawang lupa mo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng Panginoon. Ano po?
Sa bawat araw, maraming kaukulan na dapat matutunan ng tao. Kaya lamang po pag hindi mo pinagtuunan ng pansin, hindi mo matututunan. Maraming dapat pag-aralan ng tao, kaya lamang ang tao kung ano lang gusto niyang matutunan, siya lang pinag-aaralan. Maraming dapat kamti ng tao ukol sa kabanalan, kaya lang ang tao maraming gusto'y makamtan pang sanlibutan. Sadya pong mananala. Kaya kung gusto niyong makasama sa sasalain, makitungo kayo sa makatotohanang Espiritu Santo. Nasaan po siya? Ewan ko sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay kamtan, pag-aari ng Amang mahal. Walang hindi katatamuhin sa marapat mo, kamtin nila lang, ilagak mo at iyalay, sama mong buhay na di mamamatay. Ang suliranin sa buhay, ang iyong karamdaman, mga kalituhan at kagulumihanan. Ikaw ay kanyang tatanglawan, liliwanagin iyong kaisipan. Ikaw tuturuan sa lahat ng marapat, matututunan mo ang dapat sa iyong buhay. Halina kayo mga minamahal, magtanto ng lubusan, amay tuwirang pakinggan. Damhin ninyo sa kalooban, kayo'y tuwirang masisiyahan. Hanapin nyo kanyang kagustuhan, tumalima kayo sa kanyang mga aral. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Bawat araw ay kamtan, ang tuwirang may buhay. Sa lahat ay may buhay na ibibigay at ipapahiram. Yao'y walang dilit iba kundi Amang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Apo Kuncheng, ilang beses mo bang pinag-aralan yan? On the spot daw. Totoo po yan. Pagtsagaan mo lang, anak. Sige nga. Uy. Sakit. Hanggang pa. Ayan. Uy. Umagalaw na. Sabi niya, magagalaw mo daw yan. Panaligan mo yan, ano? Ayan, o. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, hindi ko nga po pinangarap kahit na konting pangarap na maging manghihilot. Lalong hindi ko po pinangarap na kahit konting pangarap na ako'y mangaral. Lalong hindi ko po pinangarap na konting pangarap ay ako'y manghuhula. Nakakatuwa po yung mga nagte-text. Apo Kuncheng, pwede ko po bang malaman sa iyo kung ako'y magkakatrabaho? Di sinagot. Apo Kuncheng, pwede ko po bang malaman kung gaganda ang buhay ko?
Ito ba nakakasira pa ng mata ko sa pagbabasa? Nakakatuwa. Ay, naku po, Eka. Ako po, Eka, ay nawala ng pera. Yung wallet ko po, Eka, ay nandun sa ano, gusto ko pong malaman kung sino po kumuha. Pwede po ba ninyong sabihin kung sino kumuha? Sinagot, anak, kung ang salapi mo ay nalaglag sa daan o kung sa sasakyan, sasabihin ko. Subalit dahil kasambahay mo'y kasama mo, kapamilya mo'y kasama mo, wala kang maririnig sa akin. Nag-text back. Ayaw ko nga po magkasala kasi po Eka, mga kapatid ko, naintindihan mo baka ako sinabi ko? Magalit na siya. Buhay ba nga ma? Mamahal! Ikaw ang tinuturuan at hinahatakang maging diretsuhan, di ba? Oo, narinig niyo po minisahe kanina. Nakarinig po ba kayo? Okay, salamat po. Yun lang tatanong ko. Sabi niyo, naku, kahit matanda kay matigas pa ibuto mo. Sige po. Oh. Ano kaya di ko na kayo lapitan? Ayun. Sa totoo lang isa ka pa. Ganito lang po yan. Ano po? Kusa namang sa inyo'y lalapit. Kung hinihingi ng pagkakataon, umuudyok po iyon. Hindi na kailangan. Huwag po kayong magagalit. Ako'y nagtatapat na matuwid. Sapagkat, mayroon po kayong kapwa-tao pa na hindi pa nakakahalik. Ano po? Magmamano pa. Baka kumapit dyan. Tapos, abaho ka ng kamay ni Apo Kunching. Buhay bang ama! Buhay bang ama! Mga mahal! Alalahanin nyo naman yung kapwa nyo. Pagkatapos napaparatangan yung hindi sa kanya, yung hindi kanya, at may taong maselan. Lalo na kung kala nila hindi ko alam, nakamased, mayaman. Kaya hindi na magpapabless. Sabi, naku Eka, ilan na ba Eka binindisyon na nun? Karumi Eka, nagkasala na siya. Mabango pa naman. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang mahal. Gusto niyo po ng diretsuhan? Diretsahan. Yung hindi po makakatanggap niyan, hindi na babalik bukas. Talagang walang bukas. Dahil linggo bukas. Hindi na siya babalik sa Lunes. Ano naman? Ako po hindi nyo mapagmamalakihan kahit magsabi pa kayo nang hindi na ako babalik. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat, lahat kayo'y tinanggap ko. Lahat kayo'y wala akong sinabi sa inyo, yung totoo lang. Paano maiulat kung pipiliin yung sasabihin? Yung tama ang dapat marinig. Yung mali ang dapat itama. Gusto nyo iutuin kayo. Kabait nyo. Anumang uto sa inyo, kung di nyo gusto bumalik, di kayo babalik. At anumang panguuto sa inyo, kung hindi nyo gusto, hindi kayo gusto. Utuin kayo, wala naman kayong bayad. Anong napala sa panguuto? Nagkasala. Pinagkasalahan pa. Mga mahal, magpakatotoo. Ano po? Para makinabang kayo. Makikinabang kayo sa katotohanan kung tapat ang puso nyo. Kaya lang hindi kayo makikinabang at sasabihin nyo, ba't ako? Di ako gumaling doon. Mamamatay ka na nga, gagaling ka pa. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Subalit kung mabubuhay ka pa at pagagalingin ka, kung matyaga ka lang, sigurado gagaling ka. Kaya lamang,
Hindi pagtatapat sa'yo na magtiyaga ka at gagaling ka. Bakit? Bakit? Sa puso ito bumubukal. Nararamdaman ito. Sapagkat kung naramdaman mo ang Diyos na sa'yo'y magpapagaling, dito mo ito mararamdaman. Hindi pipilitin sa'yo. Kaya ikaw mismo magkukusang babalik. Buhay ba, Ama? Sino yung hindi makikinabang? Yung marumi ang isip. Yung marumi pag-iisip. Oh, sige po. No, sige, ako na lang. Ilang araw na nga yung masakit eh. Ngayon ka lang pumunta tsaka kahapon. Ay, hindi pa. Nagmamadali ka. Mga mahal, gusto nyo diretsahan? Iisa-isahin ko kayo, diretsahin ko kayo? Gusto nyo? Siulong, hamunin nyo po ako. Baka pag binulong ko sa'yo kung anong ginagawa mo, isabihin mo, ba, kung magsinungaling ka sa oras na ito, mahal, katotohanan ang tinuturan ko sa inyo. Sapagkat kung bilang pagkatao ang gagamot sa inyo, hindi kayo gagamutin. At kung bilang pagkatao, hindi pa nagsipaggaling ang mga gumaling. Kaya nga, kung makikipagtotoo kayo, gusto nyo, kapag may tunguro ito, sasabihin ko, hoy, umuwi ka na, hindi ka nagagaling. Yun ang gusto nyo? Mga mahal, pawang katotohanan. Katulad mo, buwan na nga ang inabot niyan eh. At hindi stroke yan, kundi sa spinal. Kaya huwag kang magmadaling agad ay kakaripas ka ng takbo. Kung matibay ang pananalig mo, kahit ngayon pwede. Buhay bang Ama? Mga mahal, magnilay kayo. Magbulay kayo. Naghahanap kayo kay Kunching, ano ipakikita niya sa inyo? Naghahanap kayo sa akin, hindi naman niyo ako madama. Hindi baga totoo tinuturan ko? Hindi baga dapat ang sinambit ko? Ako'y hinahanap nyo, may gusto kayo, subalit sa puso nyo'y wala ako. Totoo ang tinuturan ko. At si Kunching ang tinakikita ninyo, subalit ako'y di nyo marinig. Sapagkat kung naririnig nyo ako, ang puso nyong bato'y lalambot sa oras na ito. Sasabihin nyo, malambot ang puso nyo, lalapitan kita kung gusto mo, na may kagit, na mayroong hindi kausap. Mga mahal, magnilay kayo. Magbulay kayo. Kung nakapagbigay man kayo ng kusing sa kapwa nyo, o salapi, naging buo, hindi nyo rin ito maibibigay kung wala kayo. Kaya kung may bilang at kinwenta ninyo, huwag na kayong umasang may kapalit. Sapagkat, kaya lang binibiyayaan kayo dahil may hanap buhay kayo at may bumubukal. Paano kung wala? Matutulad din kayo sa inyong kapwa na walang makikinabang na bawat araw na sila'y sumasahod at kumikita. Kaya magalak at magpuri kayong mayroon sapagkat walang taong may gustong mahirap. O tao, magnilay kayo. Magbulay kayo. Kaya kung pawang katotohanan ang tinuturan nyo, natatakot kayo, may sakit kayo, subalit hindi kayo natatakot mamatay na maraming kasalanan. Dapat ang kasalanan ninyo, ang katakutan nyo at isuko upang sa gayon ang kaluluwa nyo'y magsisigla. Kung maliksi ang inyong kaluluwa, kung masigla ang inyong kaluluwa, malakas din ang inyong pananampalataya. Mga mahal, ikaw, kahit ganyan ang sikmura mo, kung di takdang mamatay ka, mabubuhay ka pa rin. Subalit, kahit ngayon din ay gumaling ka at kung bukas ay babawin ang buhay mo, ay wala ka rin magagawa.
Anong ibig kong ituran? Kung totoo kayo sa pananampalataya, ba't natatakot kayo? Bakit di nyo maisip ang may hawak ng buhay nyo hindi kayo, kundi ang humahawak ng buhay nyo ang nagbuhay sa inyo? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano mo maririnig ang salita ko kung walang bahid sa puso mo ang pag-ibig ko? Paano mo maunawaan ang salita ko kung hindi mo pinananom ito at wala kang inaalam kundi ang pansarili mo? May matututunan ka ba sa banal na salita ko? Wala, tao. Sapagkat kung bilang kuntsing ito, hindi sasambitin ang mga narinig nyo at hindi sasabihin ang mga winika ko. Sumainyong kapayapaan, magnilay kayo. Masakit para sa inyo ang katotohanan. Subalit kung totoo kayo, ang masakit ay hindi ninyo nanamnamin, kundi inyong palalayain upang kayo'y masiyahan at magalak ang kalooban. Sa gayon, mapapatotohanan nyo, mahal nyo ako. Mahal nyo ang ama ko. Mahal nyo at kinilala ang espiritu ko, sapagkat may pitak ito sa puso nyo. Subalit kung walang pitak nga ako, pagkatao minamasdan nyo, di nyo mararamdaman ang layon ko, di nyo mimithiin ang nasa ko, hindi nyo maririnig ang salita ko, di nyo mawawawaan ang winika ko, sapagkat kayo'y damdaming tao. Mahal na mahal ko kayo. Sinong magbibigkas nito? Paano matututunan na isang katauhan ito? At matatandaan baga ni Kunching ang lahat ng tinuran ko? At kung sasabihin nyo na may mula sa demonyo, paano sinuri ng demonyo ang mga damdamin nyo? Hindi ba't inaalipin kayo para magkasala kayo sa kapwa nyo? Hindi ba't siyang nagsisilid ng masasama ng isipan nyo para magkaisip kayong masama sa kapwa nyo? At ang nagsisilid ng mabuti sa inyo'y hindi nyo madama upang magliwanag at magkaisip kayo ng mabuti kahit kanino at magawa nyong tanggapin, ibigin ang kapwa nyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang taong nagmamalinis, nagmamapuri, hindi marapat sa akin. Subalit ang sumusunod at numaan ang kasalanan, kalugod-lugod sa pananaw. Nang amang sa inyo ay nagbuhay at bumuhay upang kayo'y matulad sa kanyang kabanalan. Sumainyo ang paghahari at puspos-lipos ng liwanag. Sa gayon makikita ninyo ang mabuting halimbawa. Yaon ay ang aking ginawa sa lupa sa unang yugto ng aking paghahandog sa lahat ng tumanggap na naging marapat. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ay, Panginoon ko at Diyos ko, buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Ika anak. Buhay nga po ba ang Diyos? Oh, may sakit po ba kayo? Wala. Mabuti ka pa, wala kang sakit. Nagalak ka ba? Mabuti ka ba?
Yung isa pa at dadalawang pa ang humahakbang eh. Sabi, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Ay, ito. Ako magbibigay sa'yo. Po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat. Ang pag-ibig niya. Buhay na buhay ang Ama. Ayun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa totoo lang po ay ako'y hanga sa alagad ko na yan eh. Nagtitinda ng madaling araw. Nakakapaglingkod pa rito. Ilan ang anak niya? Kaya lang po ay ayoko siyang hangaan. Baka lumaki ulo. Bakit nga ba nahangaan kita? Totoo po yan. Pag gusto mo naman eh, may paraan eh. Diba, mga alagad? Pag gusto nyo, may paraan. Kung ayaw nyo, maraming dahilan. Buhay ba ang Diyos? Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, walang maraming paraan. Tandaan nyo, pag gusto. Pag ayaw, maraming sino dinadaya? Sino po? Sa totoo lang po, kahit hindi naman kayo magpunta rito hindi ko naman kayo tatanungin. Buhay ba ang Diyos?
Kundi, nako, matutuwa pag nandito kayo. Pero, dapat matuwa rin kahit wala kayo. Diba? Kasi ang Diyos ang nagpapatuwa. Hindi kayo. Buhay ba ang Diyos? Oh, parte-parte. Buhay nga po ba ang Diyos? Ba, hindi po ako namimili eh, kung saan ibibigay daw yan eh. Buhay po ba ang Diyos? Reklamo ng reklamo ang tao. Wag naman po kayo muli magagalit sa sasabihin ko, ano? Ang dami nga pong mga hain dyan eh. Ako kahit isa, hindi pa ako nakatikim dyan. Ba't kayo reklamo ng reklamo? Ako po kasi, para na akong kumain. Sapagkat alam ko, biyaya ng Diyos yan, at mula sa Kanya, nilulunok ko yung laway ko, sabi ko, nakatikim ako ng kende. Ang Diyos ang magpapagaling sa buong katawan. Yung tao, pag hindi kadamot naman eh, kanina, hindi ako binigyan. O hindi, nagkasala ka na. Ano po? Tama po ba? Pag-aralan po naman ninyo kung mali ang sinabi. Kung tama naman na ba'y tumanggap ka? Buhay ba ang Ama? Ang tao po talaga naku ka, ganyan pala yung nga po konching na yan, mandidiretsa. Bakit? Nilapitan ka ba? Diniretsa ka ba? Ba't nagalit ka? Kung sinabing, ikaw yun, ikaw yun! Pinahiya ka dito, sabihin mo talagang nandiretsa, no? Subalit kung pangkabuuan, abay, wala ka bang isip? Alam mong ikaw yun, tumatatwa ka pa. Ano? Malilihi mo ba doon? Kung magtapat ka naman ba sa Kanya, wala naman nakakita kahit na sinong kapwa mo, nakakahiya ba? Ang nakakahiya ay ano? Ang manloko. Baw. Sa pangalan ng kataas-taasang Ama, yun ang katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O kaya po, kapatid na Dory, ang daming sinabi, ano? Sabi niya, ano ba yun? Limutan ko na rin. Baka may iba. Ano ba yun? Lapit na po anniversary niyan. Pero sabi niya po, nung siya ay bago, may tanim po ako 3 taon lang. Ba't po hanggang ngayon buhay? Alam niyo po, tibayin niyo pananalig niyo, iyan datnan panawan ng kamatayan hindi ba totoo? Kayo ang saksi. Datnan panawan niya ni kamatayan. Naroong nagpi-50-50. Naroong, buhay ka na naman? May sa pusa yata ikaw? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Yan po ang patutuo na ang Diyos ay buhay. Ang matapat at nagtitiwalang ganap sa Kanya'y napapahaba niya ang taong sutil at hindi marunong tumanggap, napapaiksi niya ang alin ang gusto nyo? Umaba, umiksi? Mamili kayo, bahala kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, may tatanong sa inyo. Pag nagpuputok ang butsi mo sa galit, sa inggit, sa inanakit, pagdaramdam, pagtatampok, sino nahihirapan? Yung katabi mo ba? Yung kapatid mo ba? Yung asawa mo ba? Na walang pakialam sa'yo? Pag namatay ka, sino kawawa? Dahil sa himutok mo ng inggit, selos, pagdaramdam, galit, puot, hinanakit, sino kawawa? Kahit napakalusog po ninyo at napakaganda ng puso mo, kung laging ganun ang nararamdaman mo at laging ganun ang nasa iyo, hindi kaya pag isang araw magputok ang mga ugat niya sa
Butong hininga mo. Tama po ba? Kaya alin ang mas masarap? Patag ang isip? Maluwag ang dibdib? O maraming himutok? Alam naman po lahat ito ng tao, kaya lang hindi alam gawin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano nga po kung ako'y inggit na inggit sa Kanya at ako'y galit na galit? Aba, sino ba dapat mag-isip? Yung inggit mo ba at galit? O ikaw na may isip? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, isang halimbawa lamang ang mga tinuran na yaon. Subalit kung magkakasala kang pinatatamaan ka na naman, bahala ka magkasala. Ikaw ang may dala. Hindi nang nagsalita, kundi ikaw na tumanggap at nabigatan sa hirap ng kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Tama po ba? Kasi mas maganda yung kusa kaysa sa pilitan. Tama ba? Pag ikaw halimbawa, hinatak kong bigla sa pilitan, magagalit ka. Pero kapag sinabi sa'yo, tuwan-tuwa ka. Tama ba? Yun, masarap yung kusang bukal. Magbigay man, pag napipilitan, mahirap sa kalooban. Subalit kapag bukal sa kalooban, ang saya-sayang binibigay. Nag-uumapaw ang kasiyahan at kagalakan. Buhay ba ang Ama? Kaya, hintayin nyo yung takda. Lahat ay may takda. Oh, saan masaya? Sa bahay dito. Kaya kung ako sa'yo, kahit maglakad, pumunta ko rito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, totoo po yan. Kapag nakadama ka na ng kaligayahan, ng kasiyahan, ng pagmamahal, hahanap-hanapin niyo po ang dakong ito. Subalit kung hindi pa, sarado isip mo, bulok ang utak mo, isip ka ng isip ng masama, bintang ka ng bintang, at kung ano-ano nararamdaman mo sa damdamin mo, nako, para kang sinisilihan habang nakaupo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Totoong-totoo yan. Kaya, pagarian ka. O sulong, kung kaya si Kunching ang nangungusap lamang sa inyo, hindi pa kaya natigangan ng laway at makita niyong iinuman lang. O dili kaya na may naubusan na ng ituturan at hindi nakarimayaan. Sulong, magnilay kayo, nakarime ang bawat salita ko. May anggulo, may sugpungan, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig, ang may pandama, nakadama. O sulong tao, gayahin mo yan! Kung di kalooban sa'yo, mapapahiya ka. Kaya kalooban ng Ama, hanapin mo nang maramdaman mo sa puso mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ito lamang ang maliwanag kong ituturan at 100%. Hindi lahat kayo na naririto nakaunawa sa ginawa ko at tinuran ko sa inyo. Sa katauhan ni Constancia bilang apo Conching. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mabuti pa si Day nang mabuksan at nakaunawa. Halika nga dito.
Kumusta ka na, anak? Tingnan ko nga. Nawawala yan. Pwede kang susuya. Sumusya na. Konti-konti, ha? O, sige. Madali-dali ka. Buhay bang Ama? Yan ang sinasambit sa inyo. May ginagawa ako sa kapanahunan nyo na di magagawa ng tao. May ginawa ko sa panahon ng mga ninuno nyong hindi nakita nyo. Subalit kayo, lahat ng gagawin nyo ay masisilayan ko. O tao, mahal ko kayo. Sapagkat nga, kung tao ang gumamot sa inyo, may palalagok bago ka gumamot, bago ka gagaling. Subalit siya'y anong pinalagok ko? Ang aking salita na binuksan sa kanyang diwa upang siya'y makaunawa at makagaling sa kanyang sariling karamdaman. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O, mayroon po ba kayong tanong? Wala po tayong tanong. Di tayo pwedeng magtanong sa Panginoon. Kundi tayo ay tumanggap sa Kanya. Tayo'y manalig at manampalataya. Tayo ay tumupad sa kalooban Niya. Tayo'y paghaharian Niya. Buhay po ba ang Diyos? Tama ba, anak? Tama ba, tinuran? Purihin mo ang Ama. Isipa mo nga ang paa mo. Ganyan lang. O, sige. Hindi lahat ng naka-wheelchair ay na-stroke. Hindi lahat ng hindi lumalakad ay na-stroke. Ano? Kailangan gumaling ang loob ng buhay bang Ama? At hindi lahat ng may singaw ay cancer. Hindi lahat ng may sugat ay hindi gumagaling. Subalit sa kalooban ng Ama, kahit nasa loob ang sugat, pwedeng pagalingin. Kaya kung ang sugat sa puso mo'y taglay mo, kayang paghilumin. Kaya tao, makinig ka lamang at tumanggap, lahat sa iyo ay gagaling. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos, mapuspos kayong ganap, magliwanag kayong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo tao. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ay, tayo na po. May gawain po mamaya. Masanay na kayo ng... sige nga po. Kayo nga ay magnilay.